living in God's grace. Ibig sabihin, mabuhay tayo sa grasya ng Diyos. Amen. Yun yung ibig sabihin, Sister Emse, Amen. na tayo, nung makilala natin ng Diyos, doon natin naunawaan na ang buhay pala natin nasa grasya lang ng Diyos. Amen. Di ba? Amen. Living in God's grace is a beautiful and transformative experience that changes the way we see ourselves and the world around us. Grace is God's unmerited favor towards us, a gift freely given out of His immense love. Ibig sabihin, galing lang sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Na kahit tayo makasalanan, kahit po tayo ay may nagawang mali, ang grasya pa rin ng Diyos. Ayun na, kaya tabi, grasya. Dahil sa grasya ng Diyos, tayo po ay nabubuhay. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa lahat. Welcome to our Love Flock Be Inspired. This is Brother Vic Cabral. And Sister Emma. And our theme for tonight, for the day, Brother Vic, is Living in God's grace. Mabuhay sa grasya ng Diyos. Amen. Kaya po mga kapatid, manalangin po tayo. Offer a prayer para po sa ating pong team na pag-uusapan po natin ngayong araw po na ito. Sister Ems? join us, my dear brothers and sisters, in our prayer as we say in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Heavenly Father, from beginning to end, you have always and only dealt with us grace fully. By grace, you created us for a life of intimacy with you, an engagement in your world. By grace, you raised us to wellness, to newness of life in Jesus, from a life of sin, rebellion, and death. By grace, you relate to us every moment of every day, being steadfast in your love and faithful in your providence. For such a rich standing in grace, we praise you, we bless you, we adore you, O Lord. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is thy fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. My heart is so proud, my mind is so unfocused. I see the things you do through me, as great things I have done. And now you gently break me, and lovingly you take me, and hold me as my Father, and mold me as a maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. At times I may grow weak and feel a bit discouraged, knowing that someone somewhere could do a better job. Or who am I to serve you? I know
As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answered, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you'll walk in the power of my daily sufficient grace. It's Sunday, my dear brothers and sisters, and be inspired for this blessed Sunday. Ang ganda po ng ating pong team ngayon po, no? Kasi nabanggit ko, Sister Emma, parang yung team na to tumutumbok, tamang-tama sa amin pong pamumuhay na mag-asawa. We live. Ang pangit naman pakinggan, Sister Emma, pag sinabi, we just live Para bang hindi ka, di ba? Hindi ka fulfill. Tayo, ang masasabi ko is we live by the graces of God. Amen. Living in the grace of God means living a life of gratitude. Yung masaya ka, yung may kababaan ka ng loob. Ibig sabihin ng kababaan ng loob is inaangkin mo, tinatanggap mo na kundi sa grasya ng Diyos, wala kang magagawa. Amen. And that is humility. Amen. Di ba, this is, we recognize that everything we have is a gift of God. No, galing sa Diyos. Amen. Galing sa Diyos lahat. Yung bahay na yan, yung sasakyan na yan, even yung talino na yan, yung lakas natin, yung pagkatao po natin ay galing po sa Diyos. And this awareness transform our action and attitudes. Yung action natin natutuon doon sa gusto ng Panginoon. Bakit? Kasi we acknowledge that God, that we are living only in the graces of God. That's why ang attitude natin ay mapagpasalamat. Di ba? We are so very thankful. Konting maliit lang na bagay na dumating sa buhay natin. Praise God. Thank you, Lord. No? Even nga, hindi nga po yung material na bagay. Even nga trials Bakit po? Kasi madalas sa amin ngayon, ang basa namin ni Sister Emma, pag meron pong pagsubok, may difficulties, then meron pinaplano si Lord na mas maganda, Amen. mas malaki, na biyaya, na grasya ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga po grace through faith is something. Ang grasya po ay na ano po natin sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Amen. Ano po, sabi po sa Ephesians 2, verse 8 and 9. In Ephesians 2, verse 8 to 9 tells us, for it is by grace you have been saved through faith. Amen. And this is not from yourselves. It is a gift of God, and not by works, so that no one can boast. Ibig sabihin, it only reminds that God, that the graces that we are receiving is only came from the Lord. Kaya nga sabi po sa Ephesians, for it is by grace you have been saved. Naligtas po tayo dahil po sa ating pananampalataya sa Kanya. Saan tayo naniniwala? Sa Kanya, di po ba? And this is not from ourselves. Hindi po ito dahil sa galing ko, dahil sa talino ko. No? This is a gift from God. Amen. Not by, sabi pa nga not by words. Hindi dahil doon sa ginawa natin. So that no one can boast. Para po, ang ibig sabihin, para po hindi natin ipagyabang. No? Ang Diyos po ay niligtas tayo, dinala tayo sa mabuting pamamaraan, no? In right relationship with Him. Yun yung pinakamasarap. Kaya nga, isang natutunan natin, akala kasi natin, yung pagsisimba natin, relihiyon Hindi po pala, kapatid. Relasyon pala. Yung relationship natin sa ating Panginoon, yung faith po natin, makultivate natin, manoris natin, upang ang bawat sa po sa atin, napakaganda ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen.
Grace is sufficient. Sufficiente po ang grasya. Sabi po sa 2 Corinthians 12 verse 9, Sister Ems, In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." oh, ang nagsasalita dyan, yung tao eh. Amen. No? Si San Pablo, sabi niya sa mga taga-Korinto, but he said to me, my grace is sufficient to you. Sabi ng Panginoon, ang grasya ko ay sufisyente sa iyo. No? And for my power is made perfect in weakness. Para doon sa mga mahihina, bibigyan tayo ng kapangyarihan. Therefore, I will boast. Ito na, ibo-boast mo na ngayon. Kanina kasi sabi is, Do not boast. you cannot boast. No, para hindi ka magyabang. Ngayon ipagyayabang natin ay ang ating Panginoon. Sa kabila ng ating kahinaan, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon upang ang Panginoon mag-rest sa ating buhay. Amen. Amen. Nakuha po ba yun? Parang ang lalim, no? Sister Ems. So totoo po yun. Even in our weakness, my dear brothers and sisters, even sa kahinaan mo, sa kahinaan ko, sa kahinaan namin ni Sister Emma, God grace is sufficient. Di ba yung parang bang bibigay ka na parang I don't know if you have experienced that. Siguro yung mga few years natin sa Panginoon noon, nung bago pa tayo, yung bang ayaw mo na magdasal. Bakit? Kasi inihiling mo, hindi binibigay. Di ba? Ayaw mo nang magsimba. Ayaw mo na mag-attend ng prayer meeting. Hindi ganun eh. Ang relationship natin sa Panginoon, naunawaan na natin yun. Ang sufficient talaga yung biyaya niya. Ang hirap po, hindi mahirap paliwanag. Ang sarap ipaliwanag pala. God always put everything into places. Kuminsan, ito po reality, mga kapatid. Ang reality po ay, yung puzzle po ng buhay natin, ginulo natin. Bakit? Marami tayong kasalanan ginawa. Marami tayong yung manner natin ng makasarili. Ano yun? Ano pa? Yung bida. Yung tayo lang nag-iisip, hindi tayo tumatawag sa Panginoon, hindi tayo nagdadasal. Kasi akala natin, dahil sa nag-aral tayo, dahil sa matalino tayo, akala natin lahat magagawa natin. Pero hindi natin alam, my dear brothers and sisters, ang Diyos, nagsusupay sa ating, nagsusupply sa ating pong buhay, mga kapatid. Yun yung sarap. Doon mga mamunawaan na ang Panginoon po ay hindi po nagkukulang. Punong-puno po ng pagmamahal sa bawat isa po sa ating mga kapatid. The next is, grace is of salvation. Parang sasabi dito, grace is salvation. No? Ako nababasa, sabi sa Titus 2 verse 11 to 12, "For by grace of God has appeared that offers salvation to all people." It teaches us to say no to ungodliness, worldly passion, and to live self-control, upright, and godly lives in their present age. Paano natin relate sa Sister Ems yung kapangyarihan na ino-offer sa atin ng Panginoon ng kaligtasan, na para tayo ay dumating yung panahon na tayo po ay ayaw na natin doon sa ungodliness, no? Ayaw na natin doon sa mga worldly passion, para matabang na sa atin yung panonood po ng makamundong panoorin, yung mga salita na hindi maganda. Ito isang gusto ko ibahagi. Ang Facebook po, ang social media po ay napakaganda kung gagamitin natin sa maganda. Napakapangit po kung gagamitin natin sa pangit. Napakasama po kung gagamitin natin sa masama. It always, when we post, pag nag-post po tayo sa Facebook o sa social media, it reflects our character. It reflects our character, my dear brothers and sisters. Pag malaswa ang mukha mo, kapatid ko, I tell you, yun yung parang ibinibigay mo din eh. Nagrarajin. Siyempre, parang inilalarawan yung pagkatao mo. Grace teaches us to live differently.
Yung grasya ng Panginoon na sa ating kaligtasan ay kaya po tayo binigyan ng grasya ng Panginoon para po mabuhay tayo ng kakaiba. Ano ibig sabihin ng kakaiba? Ibig sabihin, gagawa ka ng kabutihan. To reject sin. Amen. No, to pursue a life that reflects God holiness. Amen. Kasi ang sinusundan natin si Kristo, kapatid eh. So kung sinusundan mo si Kristo, ang tutularan mo si Kristo, hindi si Kristi. Ano? Yun ang ibig sabihin, hindi ka munduhan, mga kapatid. Yun yung grasya ng ating kaligtasan, my brothers and sisters. Amen. Ito yung isa maganda, graces to others. Ikaw ay magiging grasya na sa ibang tao. Amen. Kasi nakareceive ka ng grasya. Punong-puno ka ng grasya. Di ba? Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Diyos ay sumasayo. Tingnan mo yung ano nun? Ang Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala. Ito yung binasa natin kanina eh. Bukod ka. Ibig sabihin, kakaiba ka. Oh, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat na pinagpala. So, lahat ng babae, pinagpala. Pero kakaiba siya. Para pong ang hatid sa atin ng Sister M says, yung grasya na maging grasya tayo sa iba. Mapagpatawan, di ba? Mapagpakumbaba. Ano sabi sa Colossians 3 verse 13? In Colossians 3 verse 13 instructs us, bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgive you. Paano Sister Ems kung gusto ko makipag-ayos pero yung tao na yun ayaw makipag-ayos sa akin? Sige na, ikaw nga tumagot. Sige nga, Sister Ems. Parang napagdaanan ko yun. Okay. Gusto kong makipag-ayos, pero Umiiwas. Okay. So, anong ginawa mo ngayon? Sabi ko kay Lord, surrender ko na lang sa'yo. And turuan mo yung puso ko na matanggap ko na ganun nga siya. Amen. At pinagdadasal ko rin na nawa, matanggap niya dadating yung... ang panahon. matanggap niya yung gusto kong makipag-ayos sa kanya, pero hindi ko malaman bakit ayaw makipag-ayos. Pero, yun nga, di ba, may sa mga talk naririnig natin yun. Ikaw na Biniyayaan ng Diyos. hindi, kagalit, di ba? Okay. Ikaw na galit, hindi ka makatulog. Pero yung kagalit mo, Tulog na tulog. Ako po yun. Di ba? Yun po yung yung grasya na natanggap natin kay Lord. We do our best, no? To sundin ang utos ng atin. Amen. Kalooban ng ating Panginoon. Kalooban ng ating Panginoon makipagkasundo. Nakipagkasundo ka, kaya lang nga tumatanggi. So, anong gagawin natin? Ipagdasal po natin. Amen. Siya. Na mamatay na? Hindi po. Ipagdasal po natin siya na nawa, dumating ang panahon na magkaayos. Di ba? Yun ang masarap eh. Yung magkaayos po ang bawat sa atin. Living in grace means being a conduit to graces to others. Ikaw na ngayon si Kristo sa iba. Ikaw na ngayon yung gospel, the living gospel. Ikaw na ngayon yung nagbibigay ng unawa. Yung pagka merong bagay na nakakainis sa kanya, uunawain mo na. Diba? Yun ang because showing the same mercy and the love that we have received from God, something that it shows that we receive the graces from God, that we are already Christ to others. Ikaw, kapatid, grasya ka ng Panginoon para po sa iba. We'll never know. Because of you, matatouch yung kapatid mo, matatouch yung magulang mo, matatouch yung kapitbahay mo, matatouch yung husband mo, yung asawa mo, kapatid, matatouch yung mga anak mo because of the graces for you ng Panginoon. Amen. Let us grow in the grace of God. Growing in the grace of God. Uunlad tayo, lalago tayo sa grasya ng ating Panginoon. Sabi sa 2 Peter 3 verse 18. Sister Ems? In 2 Peter chapter 3 verse 18 says, encourages us, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Growing
in the graces and knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun yung isang bagay na yung pag-unlad po natin. Paano po gagawin? Of course, the scripture, no, the word of God, the gospel, doon natin siya makikilala eh. Sa misa, sa prayer meeting, sa pagdarasal po natin, sa pag-attend natin ng mga spiritual activities, spiritual events. Instead na worldly events, siguro doon po tayo mag-dwell. Because my dear brothers and sisters, yun yung masasabi ko na napakasaya, napakasarap. Let us continue to grow in graces, brothers and sisters, living the lives that honor and reflect the boundless love and mercy of God. Amen. Ibig sabihin, makita po sa atin na tayo nag-o-honor, na tayo nagre-reflect sa atin ang ating Panginoon, my dear brothers and sisters. So let us pray. Magdasal po tayo. Ilingin natin sa ating Panginoon na ang grasya po niya lumago po sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Panginoon Diyos na buhay, you have given us the grace to bring our prayer to you. Yung aming panalangin po sa iyo, Panginoon. And you promise that when 2 or 3 or more are gathered in your name, then you are in the midst and you will grant our requests, Amen. our prayers. Amen. Fulfill now, Lord, our desires and prayers. Yes. Yung desire namin, yung prayers po namin sa aming pong buhay, sa aming pamilya, sa aming paghahanap buhay, Panginoon, no? Ikaw po ang mamahala. Grant us this word knowledge of your truth, and in the world to come, life everlasting. Amen and amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tungkol. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim na masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di mababago ang ako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan
Praise be to God. By the way, brothers and sisters. By the way, Sister Ems, last ano yun? Last 2 weekend ba yun? Yung July 27 and 28. The first Charis Leaders Conference happened here in Cebu, no? Napakaganda yung mga topic po na diniscuss po ni Brother Moises Catan, no? And Brother June Cruz, and the two foreigner, no? Si Brother Cyril at saka si Intiga Australia, no? Ang ganda ng very very fruitful po. Kaya nga po, yun din po yung nagiging dagdag para po sa amin ni Sister Emma upang i-share po namin sa inyo. Thank you po for this pagsubaybay niyo po. Thank you po sa ating po mga episode, mga nakaraan. Nawa po nakapaghatid po kami ng konti pong aral para po sa ating pong buhay. So the Lamplak Be Inspired would like to thank God. Always, of course, marami po sumusuporta sa atin in prayers, yung pakikiisa, even in monetary, mga brothers and sisters, no? And andyan po, ipa-plus po namin yung ating GCash, no? Makita po natin ang ating pong BPI account. Gusto nyo po magpadala ng inyong pong contribution para po sa ating Be Inspired to inspire others, no? Sa ating mga kapatid po. We hope and we pray that we have inspired you this day, brothers and sisters, in this episode. Sorry po kung may nasabi kami mali, kung nabulol kami ni Sister Emma, o baka hindi po kami nakangiti, no? Kaya nga sinasabi ko, pagka nagsimula kami, kailangan nakangiti talaga. Next time po, pagbubutihin po natin. Pero lagi po namin tinatandaan si Sister Emma. Ano sabi mo? We will inspire you before we expire. Thank you, and God bless us all, brothers and sisters. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you. Starts with something little, it grows to something big. The words we heard and listened to, and all that He revealed, change us to who we are. Of what we say and do,